Hindi po ako nagbibiro, seryoso po ako ha. Gusto ko po by next year, meron pong employer na hindi po nagbibigay sumusunod doon sa minimum wage law. Meron ho bang nakulong? Pwede ho ba makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang? Meron po silang mga nakita na hindi nagko-comply, so mag-i-issue po sila ng compliance order. Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala makulong. pa. Wala pa. Wala pa. Dapat po may makulong. Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong. Dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-dole. Dahil hindi lang ginagawa ang kanilang trabaho. Kala ko ba ay kayo tutulong sa budget? Bakit Tutulong sa kayo budget. Pero it doesn't mean na Okay. tutulong sa budget tapos maging tamad na sila. Hindi naman po. I'll Okay. give them the budget that they To be fair ask, to they them. require. Yes. I'll give it to them full support. Pero kapalit niyan, gawin nila ang trabaho nila para Sure. sa mga maliit nating kababayan. Wala pang nakukulong. Wala pa nakulong. Kaya nga po sana, pwede ho ba ako mag-request na sana po may makulong para may sampulan. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatrabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama? As simple as that. Pero, kapag ang amo nagnakaw sa kanyang empleyado sa pamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at binipisyo, binubulsa, ano nangyari? Hanggang dole lang. Pagdating sa dole, pag-uusapan lang, pag-aregluhin. Sometimes, wala lang. This is unfair. Ito nga sinasabi ko, he who has less in life should have more in law. Pero mukhang hindi ata nasusunod. Kaya hanggat dito ako sa Senado, kaya gusto ko ito maliit natin kababayan, especially itong mga maliit na magagawa, ay mabigyan ng mas malawakang proteksyon. And so with DOLE, can I get assurance from you guys by next year, meron na po natuluyan na kasuhan na employer na nang api sa kanyang mga trabahador, meaning hindi po nagbigay ng tamang pasweldo. Give me an assurance ngayon pa lamang. Kasi for the past 20 years, like I said, 25 years po ako naging broadcaster. Ganun po ang palaging reklamo, day in and day out. And in fairness naman po sa DOLE, tuwing tatawag ako sa DOLE, na-action na naman. Pinag-aayos, binabalik yung mga sweldong hindi na ibigay, band-aid solution yon. Yung sa akin, gusto ko po pang matagalan at permanent solution. Matanong ko lang po, Madam Chair, sa mga taga-DOLE. Halimbawa po, sa ginawa niyong inspection, ito po ay para sa mga taga-DOLE, and then sa inyong paggawa ng inspection, base po sa reklamo ng mga manggagawa sa isang factory, paulit-ulit at matagal nang niloloko sila ng kanilang employer at hindi po binibigay yung kanilang tamang pasweldo, minimum, wala sila sa minimum wage, wala yung mga benepisyo. Kapag nalaman niyo po yan, na ganun po yung violation for the past, say, 10 years, ganun po yung gawain, ano po usually ang ginagawa ng DOLE? Ano pong course of action? May I know? When they visit, they're non-compliant, issue a compliance order with double indemnity, and then, what's next? Subject to writ of execution. Then they collect if they don't pay. Good question. If they Then don't there's- pay, If they don't pay, there's garnishment. warning? Garnishment. Garnishment. Have you ever garnished? Yes. You've Bank done. accounts, yes. Okay. Meron po So, bang na-garnish? Yes. Yes, they've garnished bank accounts. Can I get a list of those companies na garnish? They can give you a report, Can Your I Honor. get a Yes. report? Yung mga nakita na So, may violation at na-garnish? visitation, compliance order, then writ of execution, and hopefully they comply, double indemnity, but if not, writ of execution and garnishment, right? That's Okay. all you can do. I'll tell you, Madam Sponsor, Mr. President, ito po, may record naman to, naka-upload naman to sa channel ko. Ang nangyari, may mga kumpanya, say, 10 years na hindi nagbibigay ng minimum wage sa kanilang mga trabahador. After 10 years, Ano nakakalus din 10 years? nakapag-isip kaya nga, magandang tanong, paano nakalusot? After 10 years, magmamarcha po yung mga empleyado, gagawa kong computation. There are times, nakakasingil po ako yung program ko ng 2 million, 3 million, ang pinakamalaki ata na singil 5 million dahil parang 15 sila mga empleyado, nasingil ko na hindi kayang singilin ng DOLE, hindi sa pagmamayabang, dahil sa akin, nasingil ko na obliga yung kumpanya na bayaran, pero after 10 years.
Pero kasing limit ngayon na up to 5 years lang ata ang pwede masingil. So kung lumapit sa akin yung mga empleyado, 10 years after, sorry na lang yung 5 years. Parang ganun ata hanggang 5 years lang ata ang pwede makolekta. Anyway, yan sinasabi kong proseso. So what I want you to do, Dole, for the meantime, hanggat hindi pa naipapasa yung bill ko na wage theft, make sure na dapat may napapurusahan. Doon sa sinasabi niyo ng compliance, binanggit si Madam Sponsor na garnishment, execution, kung ano pa man yun, dapat meron talaga. Merong napasara, yes. meron po na embarguhan ng mga assets dahil ipambayad doon sa kanilang mga empleyado. In fact, meron po ako mga kumpanya na papalusot, tuturuan ko kayo dyan mga taga-Dole, inobliga ko yung employer na yung kanyang diamond wedding ring. Inobliga ko, biniro ko lang, pero yung biro ko, sineryoso niya, yung kanyang diamond wedding ring, isinanla niya para may pang sweldo lang. So let's move on, isa na lang po. December on or before December 24, dapat po ibibigay yung 13-month pay at malapit na po ang Pasko. Every single year, starting January 10, pataas, sa Action Center ko po, 80% ng pila hindi po binibigay ang 13-month pay. Ano pong polisiya ang ginagawa po ng Dole para masiguro na yung 13-month pay po ay naibibigay talaga? Non-compliance pa rin. Non-compliance pa rin yan eh. Pareho rin po eh. For last Opo. year, ma'am, this is the... Kasi Ito. ngayon po, magpapasko na. Alam niyo po, Yeah. yung 13-month Agree. pay, doon po sa mga maliit nating kababayan, inaasahan po nila kasi extra money yan. Pinaplano nila, ano Agree. bibili ko sa 13-month pay? Bibilihan ko ng sapatos yung aking bunso. Bilihan ko ng damit yung aking panganay. Kumbaga, pinapartition na nila yan sa isip nila kung anong gagawin. And then, boom, hindi bibigay. Kawawa naman. Tayo po isang ayon talaga. Malaking bagay ang 13-month pay. At sana pag kumikita naman, gawin pang 14-month pay. Pero yung nag-issue na po sila ng labor advisory para ipaalala po na bago pa ang Desyembre ay ibigay na yung 13-month pay. Okay. Paalala po. Anong klaseng paalala, Dole? Yung Yeah, labor ma'am, advisory. that will be coupled with Yes. inspection. Did you do it hard copy? Or So email? doon po sa nagbabiolate at hindi nagbibigyan ng 13-month pay, halimbawa, pipila ko sa action center ko sa January, ano pong magandang gawin kaya sa mga yon, sa mga sa mga bad na yon, mga tao? Inspect the establishment, the employer. Anong magandang gawin? Oh, yung mga very bad. Kasi yung kasi sagot po, ko- I assure you, by January 10 pataas, dadagsain na naman po ang action center ko ng mga pobre nating magagawa, nagreklamo sa pag hindi po nabigyan ka ng 13-month pay. So they end up na pupunta sa Can you store, kindly mangutang para furnish- sa kanilang Noche Buena, etc. Mr. President, pakibigay rin po yung mga pupunta sa inyo na hindi napunta sa kaalaman ng DOLE para po makita rin nila at magawa nila ang kaya nilang gawin. Kung hindi po nabayaran. Kung Kaya nga hindi po, nila alam. ang tanong ko nga po, paano In po? short, share information Yes. with each other. Ganun pong ginagawa ko, Madam President. Tumatawag ko sa DOLE. In fairness Yes. sa DOLE, sila po tinatawagan ko rin. Kaya ang tanong ko lang po, kasi this has been happening for so many years, parang regular, naging norm na eh. Kumbaga parang normal na lang na every year, merong mga kinakawawa. Yung sa akin sana, pahinto na natin na dapat every year, wala na pong kawawang mga manggagawa na ibibigay na po yung 13-month pay. Kasi nasa batas po yan at karapat-dapat na matanggap nila yan. Sabi ko nga po, marami sa kanila, kasi extra money yan, malayo pa lamang, pinaplano nila kung paano gastusin yung 13-month pay, kasama na dyan pang Noche Buena, tapos hindi pala nabigay, kawawang-kawawa naman sila. Para bang napapabayaan Tayo natin. po ay nakikiisa sa inyo na dapat ang minimum wage ay sundin. Batas yan eh. Dapat ang 13-month pay ay sundin bago Desyembre. Ito po ay merong tayong compliance rates by region. Noong 2022 at saka 2023, bibigay ko na lang po through DOLE sa inyong tanggapan. It's a long matrix and the targets and the compliance per region.